Sa mundo ng basketball, ang pangalan ni Kai Sotto ay isa ng pamilyar sa bawat Pilipinong nangangarap makita ang isang kababayan na nagtatagumpay sa NBA. Sa kabila ng mga hamon at balakid na kanyang hinarap, tila muling nabuhay ang pag-asa para kay Kai matapos ang kanyang kamanghamanghang mga laro laban sa Latvia and New Zealand. Ang dalawang laban na ito ay naging patunay ng kanyang kahandaan para sa pinakamalaking entablado ng basketball sa mundo. At ang kanyang performance ay naging sentro ng usapan hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international basketball community. Si Kai Sotto ay dumaan sa maraming pagsubok sa kanyang basketball career. Mula sa paglalaro sa Junior League sa Pilipinas, naging bahagi siya ng prestigious Basketball Without Borders Camp. Naglaro sa Australia's NBL at kalaunan ay sumubok sa NBA Summer League. Gayunpaman, hindi siya napili sa NBA draft, isang mapait na karanasang nagdulot ng tanong sa maraming tagahanga kung magpapatuloy pa ba ang kanyang NBA dream. Hindi nagpatinag si Kai. Ginamit niya ang mga karanasan bilang aral at motivation. At sa kanyang paglipat sa Japan B-League, patuloy siyang nagpakita ng kahusayan. At ngayon, sa mga laban kontra Latvia and New Zealand, mas malinaw kaysa dati na ang kanyang pangarap sa NBA ay buhay na buhay. Ang laban ni Kai Sotto laban sa Latvia ay isang magandang halimbawa ng kanyang kakayahan sa harap ng malalakas na kalaban. Ang Latvia, isang koponang kilala sa kanilang matitikas na manlalaro at malalim na basketball culture, ay hindi madaling talunin. Ngunit sa gitna ng intense na laban, nagpakitang gilas si Kai Sotto sa opensa at depensa. Ginamit niya ang kanyang taas at haba upang dominahin ang paint. Nakapagtala ng ilang mahahalagang rebounds and shot blocks na nagpanatili sa kanilang momentum. Hindi rin nagpahuli si Kai sa opensa. Ang kanyang soft touch sa perimeter shooting at agresibong post moves ay nagpahirap sa depensa ng Latvia. Ang ganitong klase ng versatility ay bihira sa mga manlalaro sa kanyang posisyon. At ito ang isa sa mga katangiang inaasahan ng mga NBA scouts. Kung kahanga-hanga ang laban ni Kai kontra Latvia, lalo namang nagningning ang kanyang talento sa laban kontra New Zealand. Ang New Zealand ay kilala sa kanilang pisikal na laro, bagay na madalas na nagiging hamon para sa mga young big men. Subalit, pinatunayan ni Kai na kaya niyang makipagsabayan kahit sa mga mas may malalakas na katawan at mas mahabang karanasan. At sa laban na ito, pinamalas ni Kai ang kanyang defensive prowess sa pamamagitan ng sunod-sunod na shot blocks at intimidation sa rim. Sa opensa, hindi lamang siya naging scorer, naging facilitator din siya ng plays at nagpapakita ng kanyang mataas na basketball IQ. Ang kanyang passing ability mula sa high post ay nagbigay daan para makahanap ng bukas na tira ang kanyang mga kakampi. Sa kabuuan, ang kanyang laro ay hindi lamang para sa personal na stats, kundi para sa ikabubuti ng koponan. Ang NBA ay hindi lamang naghahanap ng malalakas na manlalaro, kundi ng mga atleta na may kakayahang mag-adapt, mag-perform under pressure, at magdala ng impact sa laro. Si Kai Sotto ay hindi lamang umaasa sa kanyang taas na 7'3". Ang kanyang footwork, shooting range, and basketball IQ ay patuloy na umaangat na nagdadala sa kanya sa antas na maihahambing sa ilan sa pinakamahusay na international big man sa NBA. Bukod dito, ang kanyang maturity sa court ay isa pang bagay na nakakaakit sa mga scouts. Sa murang edad, kaya niyang manatiling composed kahit sa ilalim ng matinding pressure. Ang mga laban kontra Latvia and New Zealand ay halimbawa ng kanyang kakayahang humawak ng mga laro sa mga kritikal na sitwasyon.
Bagamat kahanga-hanga ang kanyang mga recent performances, mahalaga pa rin na patuloy siyang magtrabaho sa kanyang laro. Ang pagiging consistent ay isang pangunahing requirement para sa mga gustong pumasok sa NBA. Ang bawat laro niya sa Japan B-League ay isang pagkakataon para patunayan na kaya niyang magbigay ng contribution sa anumang koponan. Isa rin sa mga aspeto ng kanyang laro na maaaring pagtuunan ng pansin ay ang kanyang pisikal na lakas. Sa NBA, ang laro ay mas mabilis at mas pisikal, kaya't ang karagdagang lakas ay makakatulong sa kanyang longevity and competitiveness sa liga. Sa bawat laro niya, tila naririnig ang sigaw ng bawat Pilipino. Kaya natin to. Ang kanyang tagumpay, kapag natupad ang kanyang NBA dream, ay magiging simbolo ng galing ng Pilipino sa larangan ng basketball. Ang mga laban ni Kai Sotto kontra Latvia and New Zealand ay naging makabuluhang tagpo sa kanyang basketball journey. Hindi lamang dahil sa kahusayan ng kanyang laro, kundi dahil sa mga senyales na handa na siyang makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Sa harap ng malalakas na koponang ito, ipinakita ni Kai ang kanyang versatility bilang isang modernong big man. Isang bihirang katangian sa mga manlalaro sa kanyang posisyon. Ang kanyang defensive presence ay nagbigay ng matinding impact sa laro mula sa shot blocking hanggang sa rim protection, habang ang kanyang scoring, passing, and decision-making sa court ay nagpapakita ng mataas na basketball IQ na kinakailangan sa NBA. Sa bawat possession, naramdaman ang kanyang presensya na tila nagsasabing siya ay hindi lamang nararapat sa mga international leagues, kundi maging sa pinakamalaking basketball stage sa buong mundo. Ang dedikasyon ni Kai ay makikita sa kanyang patuloy na pag-unlad bilang manlalaro. Matapos ang ilang taon ng pag-aaral ng laro sa iba't ibang liga tulad ng NBL sa Australia at sa Japan B-League, ipinapakita niya na ang kanyang mga natutunan ay tumutugma sa mga pangangailangan ng modernong basketball. Ang kanyang shooting range, footwork, and versatility ay nagpapakita ng isang big man na hindi limitado sa traditional na role. Mas mahalaga pa rito, ipinakita ni Kai na kaya niyang mag-perform under pressure. Isang mahalagang aspeto sa NBA, kung saan ang bawat laro ay may bigat ng inaasahan mula sa milyon-milyong tagahanga. Sa mga laban kontra Latvia and New Zealand, hindi lamang siya naglaro upang magpasikat, kundi upang manalo. At ito ang esensyal na mentalidad na hinahanap ng mga NBA teams. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nananatiling matatag si Kai. At ang kanyang kwento ay isang kwento ng pag-asa, pagpupursigi at tagumpay na hindi lang para sa sarili, kundi para sa bansa. Sa darating na panahon, ang pangarap ni Kai na makarating sa NBA ay maaaring maging realidad. At sa sandaling iyon, ang buong Pilipinas ay tiyak na magdiriwang.